Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyo lahat. So ngayon nandito ako sa aking isang paikos na ng bonsai materials, which is naka-decide ako nga i-depollute ito kasi ang nangyari, itong isang puno dinodominar niya itong dalawa na maliit, kasi itong dito maliit na yung dahon niya pero hindi nag-produce ng mga maraming dahon. Dito bigla siyang tumaba, lumalaki yung dahon. Kung pabayaan ko ito, there's a possibility na madaog niya ning duha ka punuan, kasi tatlo silang puno, isa mamatay. So ang gawin ko dito, para pata silang lahat, i-depollute ko na lang ito. So may katagalan ito sa pag-depollute because mas sobrang dami ng dahon. Then kung saan ako mabutan ng araw or mainitan dito sa aking kinalalagyan, then titigil na lang ako, then continue for the following day. So hindi ito matapos in one day. Ito lang ang masishare ko sa inyo, na itong pag-alaga ng bonsai is kailangan ng, tawag yun, tiyaga ba yun sa Tagalog? Pagtiyaga. Kasi pag pabayaan mo ito, bumabalik ito sa na dati niya na hindi na siya bonsai, maging puno na siya ng balite, kasi ito is isang balite, it is Picos nana, kaya lang is ito parang imported ito na Picos. So gupit na ako dito, so matagalan ako dito kasi careful, baka may magkamali na naman tayo sa pagputol. Mag alas 10 na ng umaga, nag-start ako dito mga around 8 o'clock. So mga 2 oras na ako gugupit, tapos ito pa lang ang natapos ko. So tapos na initan ako dito, so hindi ito matapos ng isang araw lang. Siguro bukas na naman ako ng umaga magbalik dito. Iiwanan ko naman dito, tapusin ko na lang ito bukas kasi masakit na yung init na dumadapo sa balat ko. Tapos if ever is may 5,000 ito na dahon, 5,000 ko kagupit ang gagawin ko dito bago ito matapos. So napasa ano yan, I think 1/2 yung nagupit ko kasi sobrang late na ng dahon, tapos ang daming dahon. So grabe na ang init. Hindi mo lang kasi may gabo na kaharang pero alingiing, so masakit din ang init. Pinapawisan ako ng maraming singot. So hindi ko na ito matatapos. Maghanap na lang ako ng ibang matatrabaho dito na bonsai materials. Dito nakakuha, kita ako dito, ito gusto ng gamot. Ito na lang ang tatrabahuin ko. Mabuti dito kasi may bubong sa bahay, nakaabong sa araw, so hindi mainit. Ito itong microcarpa na ito is madali lang tanggalin yung dahon.
So same pa rin gawin ko dito, laglag lahat ng dahon. Yan, may mga sanga dito na ano ko ulit, wire. So lagi ko nang ginaganito itong microcarpa na ito para manatili siya sa laki niya, hindi sobrang laki, kasi ayoko nang magawa ng bonsai na malaki kasi mahirapan ako magbuhat-buhat. By the way pala, yung tatrabahuin ko sana is yung sanang pinapalutan ko na Picos nana, mamarkutin ko tapos nalimutan ko. Yan, nag-produce na ng maraming ugat, pero hindi ko siya basta mapuputol kasi delikado pag dili siya mabuhi ba, kasi yung ugat niya is hindi man wala bang soil, walang lupa. Nakasulay na ko na pinutol ko din, tinanim ko, wala na buhi, namatay. Pakita ko sa inyo. Ito yung yung Picos nana na yan, may tubo na kayo mga kuan. Ito yung Picos nana na inano ko, gipalutan ako kaya ako magputol, tapos marami na siyang ugat na lumalabas, pero mamatay na siya kung i-cut na ko siya diretso tapos itanom. So ang gawin ko dito, babalutan ko muna ito siya ng moss para sure na mabuhay. At siguro maniniguro lang ako, hindi natin malaman kung mabuhay ito kung putulin ko diretso. So para sure, lagyan ko na lang yan na siya yung bunot or soil. So balik na tayo doon sa tinatrabaho ko. So nakaganda nitong microcarpa kasi kung magtanggal ka ng dahon, hindi ka na kailangan magamit ng gunting, mga bunot ang i-script mo lang pabaliktad yung dahon. Ang tawag nito pagtanggal is matanggal na, hindi katulad yung Picos nana kailangang gupitin mo isa-isa. Kaya nagustuhan ko itong bonsai materials na ito. So sa lahat ng mga Picos, ito ang nagustuhan kong gawing bonsai kasi ang dami ng mga Picos dito sa bahay, mga variety ng Picos, pero huminto na ako sa paggawa nila ng bonsai. Ito na lang microcarpa at saka Picos nana ang dinamihan ko, pero nagagandahan ako sa microcarpa. Napakaganda ang gawing bonsai. So ito, natapos ko na na tanggalan ng dahon. So gawin ko dito, i-rewire ulit, pero hindi ko na mapakita sa video kasi matagalan. Magtanggal pa ako ng wire, then rewire na. Sharing lang po. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. Hindi ako na nakatapos doon kasi nainit, tapos bigla na namang dumulom, dumag-om, biglang dumag-om kasi baka mamaya umuulan na ito. So at least nakatapos ako ng isa. So kahit ginawa ko ito is time lapse ang ginamit ko, pero natagalan pa rin ako. So this area naratin siya, so pabayaan ko na lang, hindi ko ito ika-carve kasi this materials is softwood siya, itong mga Picos. So ito lang sa share ko sa inyo. Maraming salamat. God bless you all. Bye bye.